Ano ang pananampalataya ng tunay na ligtas? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Na binabati ko po muna si Marlene Chua, Vicky Daeleg, Pastora Neng, hello po sa inyo, and Nicole. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, yung topic po natin ngayon ay Saving Faith. Nagsimula po tayo sa tanong na ano ba yung pananampalataya ng mga tunay na ligtas? Kasi po, merong mga taong basta na lang naniniwala kay Kristo. Dito po sa Pilipinas, pag tinanong mo yung mga tao, do you believe in Jesus Christ? Halos siguro 99%, no? Pag pumunta ka niya sa Manila, siguro let's say mga 95%, 9 out of 10, sasabihin nila they believe in Jesus Christ. But the question is, are they saved? Marami pong magsasabi na I believe in Jesus Christ pero hindi naman sila ligtas. Kaya po kailangan maunawaan natin itong devotion natin ngayon. Saving faith. Saving faith is the wholehearted trust in Jesus Christ as a living and risen Savior for the forgiveness of sins and eternal life with God. It is more than agreeing with facts about Jesus. It is personal reliance upon Him, resting in His finished work on the cross and His resurrection. Saving faith is a gift of God's grace produced by the Holy Spirit through the Word, and it unites us to Christ. Sabi po rito sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, "For it is by grace you have been saved through faith." Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, tayo naligtas at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng pananampalataya. We can receive the grace of salvation, the gift of salvation through faith. And this is not from yourselves. Napakalaga po nito. Yung salvation po hindi galing sa sarili natin, hindi natin pinagpaguran, hindi tayo nagliligtas sa ating mga sarili. Majority siguro dito sa Pilipinas, pag tinanong mo yung mga tao, paano ka maliligtas, sasabihin nila sa pamamagitan ng mabubuting gawa, sa pamamagitan ng pagpapakabuti, pagiging mabuting tao. Na para bang ang kaligtasan ay nakadepende sa kanila at sila yung kayang magligtas sa kanilang sarili. Sabi po rito, and this is not from yourselves. Hindi ito galing sa inyo. You cannot save yourself. So bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang illustrate na ang kaligtasan, hindi po yan parang, someday harap tayo sa Diyos tapos titimbangin niya yung mabuti at masama. Lagi ko pong sinasabi yan mga kapatid, and I hope talagang ma-absorb nating mabuti. Na ang kaligtasan, hindi yan parang timbangan, natitimbangin ng Diyos. Kapag mas marami kang mabuting nagawa, tas kaunti lang yung masamang nagawa mo, ligtas ka. Parang ganun yung iniisip ng marami. And I'm sure kayo din, no? Nung hindi pa kayo nakakilala sa Panginoon, or maybe majority of us, ganun ang iniisip. Now, para po mas ma-imagine natin, ang isang judge, nakaupo dyan, no? Isang judge, tapos merong accused. Etong accused na to, napakabait niya buong buhay niya. Isa lang yung kasalanan niya. Nang rape lang siya. Napakabait nito buong buhay niya, naging masunurin siya, gumagawa siya ng tama, matulungin siya sa kapwa. Pero nang rape siya o kaya pumatay siya. Yun lang, dalawa lang kasalanan niya. Pumatay, tapos nang rape. Dalawa lang buong buhay niya. Pag humarap sa judge yan, hindi naman sasabihin ng judge, okay, timbangin natin yung mabuting ginawa mo tsaka yung masama mong ginawa. Ang gusto lang malaman ng judge, pumatay ka ba talaga o hindi? Nagkasala ka ba talaga o hindi? Kapag nagkasala ka, meron kang karampatang kaparusahan. Ganon din po sa harapan ng Diyos. Hindi niya titimbangin yung mabuti at masama mo. Ang usapan lang dito, nagkasala ka ba? Are you guilty or not? Kaya po lahat tayo, ayon sa Biblia, tayo po ay mapapahamak because we are all guilty of sins. Nagkasala tayo laban sa Diyos at dapat tayong parusahan. Kaya yung pagliligtas po, mga kapatid, hindi yan sa pamagitan natin. Kahit anong pagpapakabuti mong ginawa, basta nagkasala ka, kailangan nating parusahan. Kailangan nating pagbayaran yung ating mga kasalanan. Kaya nga po yung kaligtasan po, ito po ay makakamtan lang natin sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo kasi siya yung umako ng kasalanan na ginawa natin at siya na yung pinarusahan doon sa krus ng Kalbaryo para tayong mga nananampalataya kay Kristo ay hindi na maparusahan pa. Yun po yung sinasabi ni Apostol Pablo rito sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. It is by grace you have been saved. Sa pamamagitan lang ng biyaya ng Diyos, ikaw ay naligtas.
Makakamtan mo to sa pamamagitan ng ano? Ng pananampalataya sa ginawa ni Kristo. Through faith. And this is not from yourselves. Hindi galing sa iyo yung pagliligtas na ito. It is the gift of God. Ibig sabihin, yung kaligtasan, regalo ng Diyos. Hindi mo pinagpaguran, hindi mo pinaghirapan, hindi ka gumawa ng mabuti tapos nagkaroon ka ng reward na kaligtasan. Hindi po ganon. It is a gift of God. Binigay ito ng Diyos sa atin as a gift. Not by works. Napakahalaga po na maunawaan natin na yung gospel. It is not by works. Hindi ito pinaghihirapan. Si Kristo ang naghirap para tayo magkaroon ng kaligtasan, hindi tayo. So that no one can boast, para wala ni isa man sa atin ang magmayabang. Basahin po natin sa Tagalog para mas tumimo talaga sa mga puso natin. Sapagat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos, at hindi mula sa inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. Now, ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. 3 elemento, 3 elements of true faith or saving faith. Malalaman mo na totoo ang iyong pananampalataya kapag meron kang 3 nito. 3 elemento ng pananampalataya. Kapag isa dito missing o wala, hindi totoo yung pananampalataya. So, number 1, notisya. Understanding the gospel. Kung ang isang tao na hindi nakaunawa ng ebanghelyo, paano ka maliligtas if you don't understand the gospel? So, understanding the gospel is very important. Ano yung gospel? Yung pinaliwanag ko sa inyo kanina, yun yung gospel, no? Na yung ginawa ng Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. At yung kanyang pagkamatay doon sa krus, yun ang nagdudulot sa atin ng kaligtasan. Understanding the gospel. We have to understand that we cannot save ourselves. Only Jesus can save. Pangalawa, yung assensus. Agreeing with the gospel. Yung, okay, nakita mo yung facts, mga katotohanan, patungkol sa ebanghelyo, tapos nag-a-agree ka dun. Naniniwala ka dun. You really believe in the gospel. Yun po yung assensus. Yung pangatlo po, yung fiducia. Trusting in Christ. Ito yung, so naunawaan mo yung gospel, naniniwala ka na totoo yung gospel, tapos yung trusting in Christ, yung iso-surrender mo na yung buhay mo kay Kristo because you believe in Him. You put your trust in Him. Para po mas mabilis na ma-illustrate sa seminary po, ganito po namin ine-illustrate yan. Sabi nung isang serkero, yung may unicycle na yan, no? Kayo ba, naniniwala kayo na kaya kong tumawid dito sa tali na yan na gamit ko lang unicycle? Sabi ng mga tao, naniniwala kami, no? Naniniwala ba kayo na kaya ng lubid na, tsaka yung unicycle, pwede talaga, posible talagang gawin to? Oh, we believe in that. Naniniwala kami. Do you agree na kaya kong gawin yan? Sasabihin ng mga tao, yes, we agree, no? Kaya mo gawin yan. So, ginawa niya nga, pabalik-balik siya dun sa tali, no? Sa unicycle. Nagbibisikleta siya dun sa lubid. Now, eto na. Ito na yung most important question. Sino sa inyo yung totoong naniniwala na kaya ko talagang tumawid dyan? Isang beses pa. May piring. So, sabi ng mga tao, yes, naniniwala kami, no? Makakatawid, kaya mong tumawid dyan sa lubid na yan, kahit may piring pa. Sabi ng serkero, okay, kung totoong naniniwala kayo, may gusto ba na mag-volunteer sa inyo na sasampa dito sa balikat ko, tapos gagawin ko yun? And guess what? Walang nag-volunteer. Bakit? Kasi they just believe in the facts. They just believe in that he can do it. Pero yung totoong naniniwala talaga, sasampa yun sa balikat habang nagbibisikleta yung serkero. Now, ganun po ka-importante yung pinag-uusapan natin ngayon, yung notisya, assensus, and fiducia. Do you really believe in Jesus Christ? Okay, andun yan yung facts. Jesus died on the cross. Pangalawa, okay, we agree that Jesus can save. Ang tanong, handa ka bang sumampa sa balikat ng Panginoong Jesucristo and you really give your life to Jesus because you really believe in what Jesus has done on the cross? Is He really your Lord and Savior?
The only proper response to that is to surrender your life. You give your life to Jesus. Lord, ikaw yung unicycle dito, yung nagbibisikleta rito, no? I give my life to you. I believe you can save me. I believe na mabisa yung ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. So, kailangan ng understanding, kailangan ng agreement, and pangatlo, kailangan ng lubos na pagtitiwala na magdudulot sa iyo na, Lord, I surrender, I give my life to you. So, yan po yung mga elemento ng tunay na pananampalataya. Again, pag sinurvey mo rito sa Pilipinas, who among you believe in the Lord Jesus Christ? Maraming sasabi, yes, we believe in the facts that Jesus Christ died on the cross, Jesus lived 2,000 years ago. Pero tanungin mo sila, ilan sa kanila yung nagbigay talaga ng buhay sa Panginoon dahil totoo yung kanilang pananampalataya? Napakahirap humanap ng ganon, no? Bilang application po sa pinag-aaralan natin ito, number 1, understand the gospel of King Jesus. Unawain po natin ano ba yung ebanghelyo talaga ng ating Panginoong Jesucristo. Yung ebanghelyo po, this is the good news that Jesus Christ came as King. At mamaya po sa separate video na explain ko po yung paano nila ginagamit yung salitang gospel nung unang panahon. So for now, we really have to understand the gospel that Jesus Christ died on the cross, He was buried, He resurrected from the dead, muli siyang nabuhay. Facts yun, nangyari talaga yun. Number 2, agree that He is the Savior who died on the cross. Kailangan mo talagang mag-agree na, okay, Jesus died on the cross, He can really save me. No problem about that. At yung panghuli, pinaka-importante sa lahat, trust in Christ by surrendering your life to Him. Magtiwala ka sa Panginoong Jesucristo, nasasapa ka talaga sa balikat niya. No? Na dahil naniniwala ka na Jesus is your Savior, He died on the cross, and that He can save you, talaga ibibigay mo yung buhay mo sa Kanya. And the best evidence na ikaw nga ay taong ligtas, yung pananampalataya mo ay totoo, genuine, kapag ikaw na isurrender mo na yung buhay mo sa Panginoon at nabubuhay ka sa ilalim ng pagkapanginoon ni Kristo. If you don't live under the Lordship of Christ, your faith is fake. Totoo po yan. Your faith is fake. Hindi po totoo, hindi po genuine ang iyong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Because if you really believe in Jesus, He is God who became a human being like us. He died on the cross. He resurrected from the dead. He ascended to heaven. And right now, He is reigning. Kung totoo talaga naniniwala ka, you will give yourself to Him. Wala kang ititira sa sarili mo, no? No reservation. Kaya mga tunay na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, talagang ibinibigay yung buhay niya, sinusuko yung buhay niya sa Panginoon without reservation. Ano ibig sabihin ng without reservation? Yung wala ka nang ititira. Kumbaga sa sugal, no? Panalong-panalo ka na, ibinigay mo na lahat, tinaya mo na lahat. Sa Panginoong Jesucristo, ganon. Lord, sa inyo, naniniwala ako 100%, panalong-panalo ako sa inyo, taya ko na lahat, no? Bibigay ko lahat sa inyo. Bibigay ko yung buhay ko sa inyo. Maglilingkod ako sa inyo. Iaalay ko ang nalalabi kong oras at panahon dito sa mundo upang paglingkuran ka. Yan yung totoong pananampalataya. Yung totoong pananampalataya, hindi po yan, sabi nga sa Biblia, no? Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Anong ibig sabihin nun? Hindi po ibig sabihin nun, salvation is by works. Ang ibig sabihin po nun, yung salvation, yung pananampalataya na totoo ay pinapatunayan ng pagsunod kay Kristo. Trust in Christ by surrendering your life to Him. Naialay mo na ba ang iyong buhay sa Panginoon? Pag-isipan mo mabuti. Now, para po sa ating discussion, why is surrendering your life to Jesus the best evidence that your faith in Him is genuine? Samahan niyo po ako sa panalangin. Lord Jesus, I believe that you are my King who died for me. It is by your amazing grace that you have saved someone like me at the cost of shedding your precious blood. Today, I want you to know that I joyfully and fully surrender my life to you. I am yours.
I acknowledge that you are my Savior, and apart from you, there's no way I can be saved. Please use me mightily for your kingdom. Make me an instrument so that many people may come to know you. Shape me into your servant, and may everything I do bring glory to God. Amen and amen. Maraming salamat po kay Mandy na partner po natin sa devotion natin na ito. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Now, kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.